Sabi ni Inday mga kababayan kahapon, wala man daw siyang plano na tumakbo sa pagkapangulo. Yan po, Sarah says she has no plans to run for president. Kahit po magplano kayo na tumakbo sa pagkapangulo, malabo na po. Lumabo ng lumabo yung pangarap mga kababayan na manalo sa pagkapangulo si Inday. Lalo na kahapon nang mag-attend siya ng budget hearing ng kanyang opisina, lalong dumilim. Kasi lalo siyang nakilala ng ating mga mamamayang Filipino kung ano yung pagkatao ni Inday. Lalong linubog ni Inday sa kumuno yung kanyang sarili. Pero anya Mr. Maravillas, yung statement ni Inday, naniwala ka dyan? Yung tatay nga niya po, hindi maniwala. Lalo yun sa sinabi ni Inday na tatakbo yung kanyang tatay at dalawang kapatid sa pagkasenador. Sabi mismo ng tatay, maniwala ka dyan kay Inday. Dinadjamming lang kayo niya ng todo. Anong gagawin namin dyan sa Senado? So alam ng tatay, mga kababayan, na si Inday isang sinungaling. Kaya sino maniniwala dito sa sabi niya, mga kababayan ngayon, na wala siyang plano na tumakbo sa pagkapangulo? Tatay nga niya, hindi maniwala sa kanya. Paano ba naman anya, Mr. Maravillas? Pareha silang dalawa. Ganon nga po. Kilala nila yung bawat isa mga kababayan na yung kanilang mga nilalabas na statement po, hindi po reliable and most of the time baliktad. Tama ba? Mismong si Inday po nagsabi na yung pagiging honest niya, hindi man dapat nagiging base sa pagpili ng isang opisyal. Ganon katindi, mga kababayan. So yun ang sabi rito sa balita. Sarah says she has no plans to run for president. Iibigay ko pa rin sa inyo yung istorya mga kababayan, yung balita, kahit hindi man tayo naniniwala. Anyway, statement niya to na hindi man po kapanipaniwala. So yun yung sabi niya after ng hearing kahapon sa Senado ng kanyang budget mga kababayan amounting to 2.37 billion or an 8.05 increase, 8.05% increase. After the hearing kasi nagpa-press con siya. Tapos sabi ni Inday, wala niya akong pake kung impeach ako ng Congress. Kasi may mga barkada daw siya sa Congress, ang mga congressmen siya, siyempre, yun ang sinasabi sa kanya. Isabi po nag-leadership ng Congress. Wala ba na niyang ganun? Ilang beses na nagsalita yung Kongreso. Ang siging daldal man lang po na may impeachment, si Harry Roque man lang po. Tapos yung mga nausog vloggers, sila man lang ang siging palitaw na may impeachment laban kay Inday. Pero yung Congress po, sabi ni Congressman Erwin Tulfo, kausap ko niya si Speaker Martin. Yan po. But Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo said, Speaker Martin Romualdez had confirmed that there were no moves to impeach the Vice President. Nanggagatong lang ng gulo si Harry Roque para makakuha ng sympathy mula sa mga mamamayang Filipino, si Inday. Na gusto na niyang gawing acting president kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos daw bangang. Yan po ang script nila. Ngayon, sabi naman po ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, na ito ang announcement ni Inday should not be taken with a grain of salt. Kasi niya, she could be like her father, si Digong, na nagsabi, hindi siya tatakbo, pero tumakbo. O diba? Wala nang maniwala sa kanila. Alam na yung strategy po. Ang ginagamit nilang strategy po sa politika, kasinungalingan. Di ba? Pagkatapos, magsusulat ng libro tungkol sa tunay na kaibigan daw. Butit, sabi mga kababayan, yung may latest ngayon, nabasa na kasi ni diniliver na sa kanya
yung sabi libro na gustong punduhan ng 10 million pesos. Ayan po, nabasa na ni Risa. Plano niya itong i-realign yung 10 million pesos. Kasi it is inappropriate for an official to use public funds to publish a book. So sabi niya, I think in principle improper. Improper yan, na request na yan. Dahil kung mayroon kang sinulat na libro, kung ikaw sumulat niyan, hindi dapat gamitan ng government funds or taxpayers' money para ipamudmod. Tama. Pagkatapos, ang kwento tungkol sa buhay niya, ang magbabasa yung mga bata. Yan naman po may tuturo ng librong yan, pakinabang ng librong yan, na siya yung author, na hindi man siya po mas mabuting halimbawa sa mga bata. Ano magkukuha ang magandang halimbawa ng mga kabataan sa kanya na mahilig siya po makipag-away, mahilig mag-tantrums at magsalita ng mga masasama? Di ba po? Yeah, sabi po ni Hontiveros, it's a proper item for realignment. So plano niyang tanggalin po para i-realign yung pondo. Sabi ko nga po, dapat isama na yung na-mention niya doon during the hearing na 700 million pesos. Kasi yung item na yon duplication lang, yung pamimigay ng medical assistance, burial assistance, pati yung magnegosyo taday. May programa na po niyan yung DOH, may programa na yung DSWD, pati yung DOLE sa magnegosyo kaday. So kinopya ni Inday, mga kababayan, yung mga programa ng line agencies para may rason siya na kumuha ng pondo. Tama ba yun? So dapat tanggalin na po siya, ibalik na lang po sa dati. Hindi pa nga niya may paliwanag yung 125 million na confidential funds kung saan ginastos. Sabi nga ng iba na mga nag-react na mga netizens po, dapat piso budget lang yung Office of the Vice President. Wala mang pakinabang. Tama! Yung sabi po ni Hontiveros, naniniwalaan niya ako that the purpose of the book was to allow the Vice President to introduce herself to children in rural areas. Of course, the book contains the photo of Duterte and a short description on who she is. Yung sabi po ni Hontiveros, yung DepEd niya na dating pinamumunuan ni Inday already struggles on the shortage of textbooks. Kumbaga, yung budget na yon, idagdag na lang sa pambili ng mga libro tulad ng mga math books, science, at iba pang mga kinakailangan, totoong kinakailangan ng mga mag-aral. Hindi yung tungkol sa buhay niya. Kasi wala man na mapupulot na mabuting aral sa buhay niya yung ating mga kabataan. Malinaw po. Baka matulad pa sa kanya, tingalain siya ng mga bata na yung kanyang mga pinagagawa na pagtantrums, papalabas ng mga masasamang salita, yung pagiging palaaway, tama. Di ba? Isa pang isyo, yung libro ni Inday, parang kinopya lang. Plagiarism. Sabi dito po, sabi ni Benji Contreras, isang loyalist, mukhang pariyo ata ang plot ng dalawang libro na to. Yung Oli ni Andy Ronton at ang isang kaibigan ni Sara Duterte Carpio. Parehas po yung presentation. Ayan po, sabi dyan. Oli and Wormy just want to help. Best friends Oli and Wormy have days filled with adventure and hearts filled with kindness. And when they discover a bluebird family living in a damaged tree, they want to help out the best way they can by building the birds a new home. Parehas ng plot ng libro ni Inday, yung Kwago tapos yung Luro. Nasira yung bahay ng Kwago na nasa ituktok ng kahoy na mangga dahil sa masamang panahon sa storm. But when Oli and Wormy, sabi dito sa The Oli, share their gift, the birds don't welcome the new birdhouse quiet as Oli and Wormy had hoped. With a big storm moving, tingnan ninyo, parehas may bagyo, moving in, can Oli and Wormy help get the birds and their chicks to safety before it's too late?
through a unique blend of words and symbols only can be read by the youngest readers, and it is a great introduction to graphic novels. Ang author-creator po niyan, si Andy Ronton. Malamang yun ang kinopya ni Inday. Parehas ang plot. Para sa kwentong pambata, mga kababayan ng isip bata. Ay, ito, hindi isip bata. Yung author, yung librong Isang Kaibigan, mga kababayan, isip bata. Yung author, mahilig po mag-tantrums. Tinatanong ng maayos kung ano yung content. Napunta po sa politika. Humingi ka niya ng tulong noong pumunta ka sa Davao para manalo. Ilang talo ka na niya? Sinagot na lang ni Risa, 2 niya. Napunta sa politika. Malayo yung sagot sa katanungan, mga kababayan, ni Risa Ontiveros. In-interview si Senate President Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, may right niya si Senator Risa Ontiveros na magtanong. Kailangan niya, hindi na ako makisali dyan sa away nila. Kasi niya, yun ang sabi ng mga lolo ko. Pag nag-awayan niya, babae o lalaki, huwag kang makisali para hindi ka madamay. Sabi ni Chis Escudero. So malamang, itong Oli po, ang naging inspirasyon ni Inday ng kanyang libro na Isang Kaibigan. Ano tingin po ninyo? Pareho yung kwento. O ngayon, sabi ni Risa, pati yung budget sa ibang mga items, ipopropose niya yung realignment kasi parehas lang ng ibang mga line agencies. And I think pag dumaan po ito sa Congress, we request Congress po na ganun din po yung gawin ninyo. Hindi po pwedeng ganito. Tanggalin ninyo yung budget sa mga items na hindi man po kailangan, Inday, kasi ginagawa na ng mga line agencies siya. Kaya sabi dito, the opposition senator said that she will also oppose to realign the budget for propose to realign the budget for the other OBP programs and place them in line agencies such as the Department of Social Welfare and Development, Department of Health, tapos DOLE. Hontiveros pointed out that the OBP had similar projects to the government's existing ones such as the medical and burial assistance as well as the livelihood programs. Tama! O ngayon, yung mga members ng Senate po, pag halimbawa kinontra yung proposal po ni Risa Ontiveros, pinaboran pa rin yung request ni Inday po. Kastiguin natin po, mga kababayan, sa 2025 election. Pag re-electionist po, for senator, wag na nating iboboto sila. Jobless sila. Tayo yung employer, tayo yung may karapatan kung sino yung i-rehire natin o hindi. Tama pa? Wala silang karapatan na pangialaman yung ating pera sa hindi tama na pagkakagastusan. So yun ang ating ganti sa kanila. Lintik lang ang walang ganti dito sa mga senador na tuta. Tuta ng mga Duterte. O ngayon, sa issue ng impeachment, may reaction din po si Senate President Chis Escudero. Sabi niya sa kanyang mga kasamang senador, steer clear of BP Duterte's impeachment talks niya. Yan yung sabi ni Chis. Sabi niya, walang pag-uusap sa kaugnay sa Senado dyan. At anumang pag-uusap ukol sa impeachment ay kikitilin ko sa Senado. Dahil anumang impeachment yan, uupo na makakarating sa Senado. Uupo kami bilang jury at jurors. Ika nga, para husgahan yan. Kaya marapat sa kada senador na huwag manghimasok sa anumang usapin ng impeachment at huwag pakialaman ang anumang usapin ng impeachment hanggat yan ay di nakakarating sa Senado. Tama naman po yung punto ni Chis Escudero kasi uupo nga sila na senator judges. So dapat wala silang sasabihin kasi pag ganun may prejudgment na kaagad. Wala pang ang kaso. Isabi nga natin, yung mga nagpakalat man lang, yung kampo ng mga nausog.
Gumawa sila mga kababayan ng sarili nilang multo. Multo ng impeachment na ikinakataranta nila, ikinakatakot nila. Gawa-gawa kayo ng kwento pagkatapos natataranta kayo. Sinabi na ng Congress paulit-ulit na wala. Sabi ninyo mayroon. O di ba? Pag nainis naman yan yung mga dating kalaban ng mga Duterte, maraming kalaban yung mga Duterte, lalo na yung mga Makabayan Black, baka tutuhanin. O di ba? O ngayon, going back sa libro ni Inday, may paliwanag yung Office of the Vice President kung magkano. Yung printing daw, nasa 50 pesos per copy, sabi ng Office of the Vice President. Ayan po. So plano nila na mag-print ng up to 200,000 copies, sabi ni OBP spokesperson Michael Pua. But as you know, sa bidding, meron lang tayong estimate or approved budget of contract o yung selling. Pag binid out niya natin, bababa. But that's our ayon sa pag-aral. Yan ang estimate na nilatag o pinopose natin. POA clarified that the planned distribution of the book to students is not a form of early campaigning for Duterte, who said she has no concrete plans yet for the 2028 national elections. Pagdating sa pangangampanya, hindi po ito pangangampanya. Nasabi na ng ating Vice Presidente na malayo sa isip niya ang 2028 dahil marami pang pwedeng mangyari mula ngayon hanggang sa 2028. Sabihin mo yan sa tatay ni Inday na sabi ni Digong, maniwala ka man dyan kay Inday. Yung tatay mismo hindi maniwala sa pinagsasabi ng anak. Pagkatapos, gusto ninyo kaming papaniwalain. Tatay na yon, hindi maniwala kay Inday kasi pareha sila. Huwag kami po malinaw na political propaganda yung libro. Wala mang mapupulot na magandang aral yung mga mag-aaral. Tapos saan ka po? Tama si Risa Ontiveros. Mali sa prinsipyo. May ginawa kang libro, may sinulat kang libro. Pagkatapos, papupunduan mo sa gobyerno. Di ba? Malinaw na parang ginigisa tayo mga kababayan sa sarili nating mantika. Huwag kami, Inday! Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito Indian National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.